Ang pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na muling makakausap on air, live, ang isa sa itinuturing na nating suki ng programa, ang isa sa mga quote-unquote controversial. Payag ba siya? Na masasabi nating controversial na senador. Walang dilit iba kundi po si dating Chief PNP at Senator Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, good morning. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Senator. Good morning, John at saka Drew at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong muli. Long time no here pero pinagkalooban niyo pa rin po kami ng panahon para muling makapanayam, Senator De La Rosa. Yes, John. Basta kayo. Alright. Basta ikaw. Salamat po. Salamat. Ito lang sasabihin ko. Yung iba, sinasabi, bata nyo kami. Kayo, sir, kami bato nyo kami. Di ba? Huwag mo lang kami ibabato sa Huwag nyo lang kami ibabato. Babato yun. Opo. Anyway, Sen, tama ba? Yes. Wala na sa iyong chairmanship ng drugs? Sa akin pa rin. Alright. Pwede. Inawin lang na. Sa akin pa rin, Alright. Ilan mga controversial na issue ngayon ang bumabagabag sa ating mga kababayan? I hope you won't mind kung tanungin ka namin dito. Unang-una, reaksyon nyo po sa panukala ng inyong isa sa mga kaibigan nyo sa Senado, syempre, kakampi, na babaan ang edad ng mga anong tawag doon? Yung mga menor de edad na nagkakasala. Nagkakasala. Criminal liability ng mga menor de edad. Yeah. From lowering, 10 years old. lowering the age of criminal Responsibility ang right term. Opo. Yes, suportado ko po yan. Dahil ako mismo, bilang pulis, dating pulis, wala na talagang ibang dahilan na sinasabi itong mga tao at itong mga involved sa mga krimen nangyayari na ginagamit or mga bata mismo ang gumagawa ng krimen ay dahil yan sa batas na yan. Kaya kailangan siguro na i-revisit natin yung batas na yan at mag-adjust tayo sa prevailing situation sa ground. Kasi nung panahon na yun, nung ginawa yung batas, alam natin na siguro maraming bata na naabuso, kaya siguro ginawa yung batas na yan. Maganda naman kung lahat naman tayo gusto natin ay magaganda yung buhay at yung kinabukasan ng kabataan. Kaya dapat lamang na atin itong protektahan. Pero sa ngayon sa nangyayari ngayon, pagkatapos na inak yung batas na yan, ay lalong dumami ang mga bata na involved sa krimen dahil alam nila meron silang somehow exemption na hindi makulong, hindi makasuhan dahil sa batas na yan. So, experience ko noon talaga, ganito ang nangyari nung naobserbahan ko talaga first hand nung ako'y pulis pa, ay nung una, nung nagawa yung batas na yan, tumaas ang krimen na involved ang mga bata. At nang napag-aralan namin, ay mga bata ang ginagamit na ng mga sindikato. Actually. May mga na-uncover kami noon na yung druga, bata ang pinapadala. Nilalagay pa sa loob ng cake, no? Sa loob ng cake yung sabo para ma-deliver. So kung masita sila ng pulis, makita, cake lang yan, sir. May pinapati sa akin doon sa my birthday. So yun pala, yun ang mode nila na pag-transport ng droga. Meron din yung mga akyat bahay kung saan agree ako dyan, Senator. Agree ako dyan. Sa bintana dumadaan. Maliliit na bintana, hindi kayang pasukin ng malaking tao. Bata ang ginagamit para makapasok. So, lahat itong mga kaso na ito, nangyayari at lumalakas, tumataas. At yung bata, pag hinabol mo, gumawa ng krimen, hinabol mo, pag dakma mo, kung dudukot ka agad sa bulsa na pakita ng birth certificate, sir, minor de edad pa ako. Ginamit. Sabi naman, handang-handa siya talaga. Handang-handa, May dala pang ID. Nila,
ginamit ng shield yung batas na yan sa paggawa Anyway, ng krimen. Po. Ito pa Apo. yun. Ang problema, noon, yung mga bata niyang ginagamit ng sindikato sa paggawa ng krimen. Habang ngayon, lumalala na. Yung mga bata na mismo ang sindikato, Wala wala na nang mismo. matanda Wala na na gumagamit sa kanila. nag-o-organize. Sila na mismo Tama. ang nag-organize ng sarili nila. Alright. So nakita mo. So Sir. dapat talaga ma-revisi. Oo. Sen, agree ako dyan. Kasi malamang nung ginawa yung batas na ito, yung edad na 10 pababa, mukhang napaka-inosente pa. Iba pa yung panahon. Pero nung nun, panahon natin, Kuyang Drew, iba na rin ang kabataan eh. Lalo ngayon. May 10 years old, ang laking bulas. Di ba? At may 10 years old na alam niya na kung ano ang tama at mali. Nakakapag-decide na mag-isa. Tsaka Senator, batid mo naman siguro yung mga naganap na karasan dun sa mga school. Eskwelahan. Di ba? Ilang serye yan, di ba? Nakapagpadala ng patalim, nakapagdala ng baril, nakapamaril, nanakit ng teacher sa edad na bata pa, di ba? Kaya lang, Sen, ang problema kasi ang sinasabi nila parang tinatanggalan ng karapatang makapagbago ang bata sa ilalim ng amyendang ito. Tama po ba, Sen? Pwede naman sila magbago doon kasi ang lahat ng ating mga kulungan ngayon, ang approach hindi naman kahit na matanda ka, no? Kahit matanda ka, ang approach ngayon is hindi na punitive kundi reformatory. Kung mapansin mo, yung Bureau of Corrections ngayon, ang tawag niya noon is Bureau of Prisons. Right. So lahat ng mga konbiktado bibigyan ng mga punitive action diyan sa Bureau of Prisons. Very punitive. Binago yan, ang approach ginawa ng Bureau of Corrections. Para ma-reform yung konbiktado, di ba? At anyway, nasa batas naman yan na ipagpatuloy. May provision din naman yung batas na yon na maganda, kagaya nung sabi na dapat hiwalay talaga ang mga kabataan minor de edad sa mga hardcore criminals, yung mga matatanda. O hiwalay talaga, hiwalay ang kanilang facility. Yun ang maganda. Hindi may pag-asa ta silang ma-reform. Bago. Right? Segue kami with your indulgence, Senator De La Rosa. Online gambling, ano naman ang tayo mo rito? Sa akin talaga dyan at Drew, sa nangyayari ngayon ay dapat talaga ibawal na yan. Total ban? Kasi kung makapagpakita ang gobyerno ng isang solusyon, o whoever na merong, halimbawa, in the course of the committee hearings, somebody can present a very good, viable solution in order to regulate strictly itong online gambling, then siguro magbagong isip ko na pwedeng strict regulation. Pero sa ngayon na nakikita natin na walang magandang regulation, then napakahirap na regulate ito kasi online nga eh. Pero sa akin kung pwede i-ban na yan. Pero malaki ang pinapasok sa kaban ng bayan nito, Senator. Totoo ka. So paano po yan? Paano natin maibabalanse po ito? Ang sa akin, there's no substitute for the moral decay, no? Na nangyayari sa ating lipunan na dulot dyan sa online gambling na yan. Basically naman talaga, masama ang gambling. Ito'y nagiging legal lamang dahil nga mayroong pinasukan ng government authorization and regulation. Kung walang government authorization and regulation, this is talaga illegal. Right. Pero yun nga lang ang paano natin i-balance yung kanyang economic side at saka yung social side, no. So, ito na lang, Sen, with your indulgence, ha? Kailang ba sa inyo? Magpustahan tayo kung ano mas maganda. Gambling din yun. Pustahan ka. Gambling na yun! Sorry. Pitik lang naman ang pustahan, ang tayaan natin. And anyway, ito na lang. Last na to, last issue. Controversial din eh. Yung kontrata
ng mga proyektong baha, flood control projects, at yung Infrastructure, yan. pagkakadawit ng mga mambabatas sa mga tinatawag na kontraktor. Ano po ang tindig mo po reaction dito, Senator De La Rosa? Totoo naman talaga. Mayroong ang dami na diyang mga congressman na mga kontratista. Sila na nagdidiskarte para mapunduhan yung project. Sila pang nag-implementa ng project. So parang talagang conflict of interest, pero maraming paraan yan para maiwasan, pero alam naman talaga natin iniiwasan nila na ma-implicate sila. Pero sa totoo lang nagbi-benefit pa rin sila. So dapat talaga babantayan natin yan, yung mga ganyan. Apo, Senator, are you in favor po na bumuo po ng isa pong independent body para po investigahan ito pong pagkakaugnay po ng ilang pong mga kongresista? Lahatin na natin, mga mambabatas. Mambabatas po. Para fair naman tayo. Oo. Mga mambabatas. Lahat. Lahat. Whatever it takes to get to the bottom of it, suportado ko po yan. Kung anong dapat gawin ng ating gobyerno. Pero kahit nga merong independent body, pero wala rin namang makukuhang maganda, then wala rin. Pero ang importante dyan, seryosohin ang gobyerno natin. Seryosohin. Whatever approach na gagawin, basta seryosohin natin. Alright. O baka may karagdagan pa po kayong mensahe, Senator De La Rosa, sa mga kababayan natin, lalo na sa mga naglalaki ang mga bumabalandra ng mga issue na kinakarap ng ating bansa. Go At ahead sa po, mga Senator. kapwa niyong mambabatas, Apo. Senator. Go ahead, sir. Yeah, wala. Ang akin lang masasabi sa ating mga kababayan is tayo'y dapat mapagmasid, tayo'y i-involve natin ang sarili natin, huwag tayong magkibit-balikat lamang sa mga isyong nangyayari na nakaapekto sa ating lipunan at lalong-lalo na sa kinabukasan ng ating bansa. Lahat tayo'y hindi naman siguro makisawsaw, no? Pangit yung makisawsaw, kundi makialam. At dapat tayo'y updated. Huwag yung tayong pabayaan yan. Kasi kung ang bayan na walang pakialam ay madali lang mamanipulate ng mga taong bihawak ng gobyerno. So tayo'y magbantay lahat. Alright. With that, Senator De La Rosa, maraming salamat sa pagkakataon at umaasa kami na sa mga susunod na araw at may panibagong issue ay muli ka namin pong gagambalain, Senator. Salamat po, Thank you Senator. so much. Yes, Jan, Apo. Jan Andrew, salamat sa Ingat inyo. po, ingat Ingat, sir. Good morning. Good morning. Thank you so much. God Thank you. bless po. God bless. Good morning. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Senator Ronald De La Rosa, chairman ng Senate Committee on Dangerous Drugs at Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation po naman.